Tinutulungan po ako ng Diyos. Pinaulan para yung nag-iisip na tumakas sa recollection, hindi makauwi. Diyan lang ho muna kayo, sandali lang po tayo. Sa pangalawang bahagi ng ating pagninilay, ay pag-isipan po natin yung katotohanan ng ating Pasko ay hindi normal na Pasko. Anong ibig ko hong sabihin? Ang ating Pasko ay kaiba sa 2024. Bakit? Sapagkat ang atin pong katayuan ay mayroong ibang anyo ngayong 2025. Ang unang anyo ng Pasko 2025, ito ay Pasko sa gitna ng corruption. Wala pang nakukulong at parang matagal pa yata. Pero yung ninakaw, hindi pa rin bumabalik. Kung hindi po ninyo alam na corruption ang problema ng Pilipinas, baka ang address ninyo ay kuweba. Baka sa ibang planeta na kayo nakatira, kung hindi ninyo alam na mayroong korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Alam po ninyo, yung corruption sa English ay mayroong dalawang words. Yung core at saka ruptio. Ang ibig sabihin po ng core ay heart. Ang ibig sabihin po ng ruptio ay rupture. Ibig sabihin po, bago magnakaw, bago mag-corruption, bago mag-graft, bago mandaya sa DPWH, bago dayain yung flood control fund, mayroon munang rupture of the heart. Mayroon munang pagbiyak doon sa ating kalooban. Mayroon munang pagsabog ng konsyensya. Kaya nawala yung konsyensya, nawala yung puso, nawala yung awa, nawala yung kalooban. Kaya mas malakas magnakaw, mas malakas kumupit, mas malakas pagbulsa ng hindi sa kanya. That is corruption. Corruption is rupture of the heart. That is why stealing becomes easier. Ang pangalawang katayuan natin ng Christmas 2025, pagkatapos ng corruption, ay kahirapan. Dinagdagan pa ng insulto na pwede ka nang mag-Noche Buena with 500 pesos. Sana hindi na lang sinabi, sapagkat lalong mas masakit pakinggan, sapagkat ang salitang iyon ay salita ng manhid, ng walang pakiramdam sa kahirapan na dinaranas ng tunay na mahirap. Ang kahirapan ay mas palala kaysa sa dati, sapagkat mas marami ang nagugutom, mas maraming walang trabaho, at mas marami ang walang bahay, mas maraming namamatay ng walang gamot, mas maraming namamatay na ayaw magpa-ospital sapagkat natatakot sa gastos. Ang kahirapan ay naririto. Magpapasko pa ba tayo? Ang pangatlong K ay kriminalidad. Ibig sabihin ng kriminalidad ay kawalan ng paggalang sa batas. Hindi lamang patayan, hindi lamang hold up, hindi lamang drugs, hindi lamang rape. Ang lahat ng ito kriminalidad. Subalit kriminalidad na hindi nauusig. Gusto ko lang maliwanag, mga minamahal kong kapatid, sa Korea may corruption din. Sa Japan may corruption din. Sa USA may corruption din. Subalit ang batas ay naghahabol sa mga korap, ang nagpatas ay naghahabol sa kriminal, at hindi ka maaaring tumakas sa kamay ng batas kapag ikaw ay lumabag sa batas. Ang problema ng kriminalidad sa Pilipinas ay napakadaling magpalusot, napakadaling tumakas, napakadali na umupo sa wheelchair na magsakit-sakitan kahit kriminalidad ay mabigat.
Ang pang-apat ay kasinungalingan. Liars go to hell. What about the trolls who get paid for the job? Liars go to hell. But what about sharing fake news? Sharing wrong information and then destroying reputation. Kapag ikaw ay nagnakaw ng pera, maaari mong ibalik ang pera, papatawarin ka. Pero kapag ninakaw mo ang magandang pangalan ng isang tao, paano mo maibabalik yon? Kapag ninakaw mo ang buhay, paano mo ibabalik yon? Mga minamahal kong kapatid, magpapasko tayo sa gitna ng kasinungalingang napakalawak. Magpapasko tayo samantalang ang pinagpapaskuhan natin, ang sabi niya, I am the truth, I am the way, I am the life. Magpapasko tayo sa gitna ng kataksilan. Dito sa atin sa Pangasinan, naririto pa ang West Philippine Sea at naririnig na natin ang radyo ng China at binubuli na yung ating mga mangingisda at palapit ng palapit, pero parang dahil sa kataksilan, dahil sa kawalan ng pagmamahal sa bayan, paglimot sa panatang makabayan, anong gagawin natin dito? Maghihintay na lamang tayo na mawala ang lahat? Tignan natin. Korupsyon, kahirapan, kriminalidad, kasinungalingan, kataksilan. Paano tayo magpapasko? Dapat tayong magpasko. Hindi question paano tayo magpapasko. Ang sagot, ang tanong ay, kailangan natin ng Pasko sapagkat kailangan nating papasukin si Jesus sa ating corruption. Kailangan nating papasukin si Jesus sa ating kahirapan. Kailangan nating papasukin si Jesus sa kriminalidad na malawak. Kailangan nating papasukin si Jesus sa kasinungalingan upang talunin ng kanyang katotohanan. Kailangan nating papasukin si Jesus sa ating kataksilan sapagkat ang kataksilan ni Judas ay hindi naging sagabal upang iligtas niya ang sanlibutan. In other words, we cannot continue looking at corruption as simply a government problem. It is a problem that needs God to solve it. We cannot look at the culture of insensitivity to the poor as a question of economics, as a question of minimum wage, as a question of dollar exchange. It is a question of love that we have received from the Lord. We cannot fight criminality by the jail because the important thing to remember is beyond jail, there is conscience. And let the conscience be your jail that will stop you from doing what is wrong. We cannot fight fake news without the Lord because the Lord is our truth. And we cannot certainly resist treachery, resist treason by simply reciting Panatang Makabayan. We need the Lord who is faithful as our example because on Christmas, we celebrate one basic truth. All of us are created in the image of God. All of us were created like God, and God became human so that humans may become like God. My dear brothers and sisters, we need Christmas. And corruption needs Christmas. Lying needs Christmas. Criminality needs Christmas. Treachery needs Christmas. Inhuman poverty needs Christmas. Because if only we will allow the Lord to enter into our life totally, that is our salvation. We cannot keep on saying, talagang ganyan na yan. Alam niyo kung bakit? Hindi talagang ganyan yan. Hindi mo pwedeng sabihin, sapagkat kami tao lamang. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi ka lamang tao. Ikaw ay taong minahal. Ikaw ay taong niligtas. At sabi ni Jesus,
Kahit ikaw na lang ang kaisa-isang tao dito sa mundo, mamamatay pa rin ako sa krus at mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Christian, you don't know how much I love you. Even if you're the only person in this world, I would still choose to be born. I would still choose to suffer. I would still choose to die and rise from the dead because that is how deeply we are loved.